Dominant Protector. Credit to the author. 4,051-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang taong ito ay ang Vice Master ng Sky-class Island, ang maalamat na figure ay nawala ng malay matapos linangin ang diskarte sa pakikipaglaban sa paglikha at winasak ang kanyang mga Meridian Terrace daw. Sa pagsubaybay sa kanilang mga ninuno, sina Tian Dao at Teresa ay talagang nagmula sa parehong linya. Gayunpaman, kasing aga ng 1,000 taon na ang nakalipas, ang linya ng Tian Dao ay gumamit ng isang espesyal na paraan upang lumipat sa Tian-class Island ng nagkataon. Gayunpaman, palagi silang naninirahan sa tribo ng magsasaka, at hindi kailanman nagkaroon ng anumang natatanging magsasaka sa kanilang mga pamilya. Ang haba ng buhay ng mga clansmen ay katulad ng sa mga ordinaryong tao, kaya mahirap kalkulahin ang seniority. Ayon sa sinabi ni Therese, marahil ang seniority ni Teresa ay mas mataas kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang edad, tama lang para kay Teresa na tawagin siyang senior. Nagkaroon ng malapit na personal na relasyon sina Therese at Zhang Liju. Pagkatapos ng kanyang paglihis ng Qi, nagpapagaling na siya sa PhilHall, ngunit wala itong gaanong epekto. Ang kanyang mga meridian ay nasira sa daan-daang piraso, at ito ay isang himala na siya ay buhay pa. Kahit na sa mahiwagang medikal na kasanayan ni Zhang Liju, wala siyang magagawa para ayusin ang mga ito. I'm not the Vice Island Master. Tingin mo may maniniwala ba sa isang baliw na katulad ko kung sasabihin kong ako ang Vice Island Master? Hindi mo na kailangang mag-isip na kumapit sa mayaman at makapangyarihan, at hindi mo rin kailangang kumapit sa kamag-anak ko. Anyway, walang kwenta ang kumapit sa kanya, at hindi man lang kahanga-hanga ang pangalan ni Xing Inlo. Gaya ng dati, hindi binuksan ng Terrace Road ang pinto. Diretso silang nagpaalam sa kanya na umalis. Si Therese daw ay dating Vice Island Master ng Sky-class Island, isang peak figure na minamaliit ang lahat ng nabubuhay na nilalang, ngunit iyon ay nakaraan na. Ngayon, isa na lang siyang pile na hindi man lang maalagaan ang sarili. Sa kanyang kakaiba, baliw, at masamang ugali, walang handang maglingkod sa kanya, kahit tumingin sa kanya. Gayunpaman, si Teresa ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng kawalang kasiyahan. Walang magawa siyang umiling at inilagay ang gamot sa pintuan. Yumuko siya ng may paggalang at sinabing, mabuti naman. Babalik ako para makita si Senior sa loob ng ilang araw. Mag-leave muna ako. Sa silid, narinig ni Therese, na magulo ang buhok, ang mga salitang ito. Ang kanyang mapupungay na mga mata ay nagpakita ng kakaiba at walang magawang tingin. Gaano man siya kabaliw, laman pa rin ang puso ng isang tao, lalo na kapag siya ay nasa kanyang pinakakaawa-awa at nalulungkot na sandali. Ang kaibigang nangangailangan ay tunay na kaibigan. Sinsero man o hindi si Teresa, paanong hindi niya nakikita? Ano ang silbi ng makita ito? Isa lang siyang pile na sira lahat ng meridian niya, pile na mas masahol pa sa pulubi sa lansangan. Ano kayang gagawin niya? Matagal na tumahimik ang kwarto. Biglang umalangaw-ngaw muli ang nakakalokang tawa ng Therese. Paglabas ng silid ni Therese, hindi maiwasan ni Teresa ang bahagyang pag-aalala. Ang pagpunta sa Tian-class Island at makita ang kanyang kadugo na elder ay isang malaking kapalaran. Gayunpaman, ang kasalukuyang estado ni Therese ay talagang hindi niya magawang maging masaya. Pagkaraan ng 2 hakbang, isang kabataang nakaputing damit ang biglang naglakad mula sa harapan ng koridor. Nang makita niya si Teresa, lumiwanag ang kanyang mga mata at binati niya ito ng nakangiti, "Ate, nakita mo na naman ang langit." Nanlamig ang mga mata ni Teresa nang makita ang taong ito. Baka sa mukha niya ang disgusto at malamig siyang sumagot, "Oo, ako nga." Ang binata na nakaputi ay tinawag na Terry, ang pinsan ni Bradley. Sa katayuan, kinailangan siyang tawaging bayaw ni Teresa. Si Bradley, na may mataas na pag-asa para sa kanya, ay namatay ng malungkot sa kalagitnaan. May mga alingaw-ngaw na si Dogen ay nagsimulang ibaling ang kanyang atensyon kay Terry, na naglalayong sanayin siya na palitan ang posisyon ni Bradley at maging ang magiging pinuno ng pamilya Zing. Sa mga tuntunin ng lakas, sina Terry at Bradley ay hindi maihahambing sa lahat. Bagamat mayroon siyang halo bilang apo ni Dogen, hindi siya sineseryoso ng lahat ng nasa PhilHall.
Maaari lamang siyang ituring bilang isang menor de edad na karakter sa gilid. Gayunpaman, iba na ngayon. Si Terry ay biglang naging sikat na tao sa harap ni Dojen. Nagsimula na siyang magpakitang gilas. Ngayon, masasabing nasa limelight siya, at nagkaroon ng momentum na maging pangalawang Bradley. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa Teresa. Kinamumuhian niya ang pamilya Zing mula sa kaibuturan ng kanyang puso at ayaw man lang magsalita. Masama na naman yata ang ugali ni Kuya Ba. Hipag, masyado kang birtod. Kung iba yan, hindi sila papayag na pagsilbihan ang isang baliw na matandang ganito. Bakit kailangan mong magdusa para sa wala? Hihi, paano kung sasamahan kita sa susunod na pupunta ka? Nakangiting nagpatuloy si Terry. Tiningnan siya ni Teresa nang walang pakialam at sinabing, ayos lang. Kung wala na, babalik muna ako. Dahil doon, ayaw nang bigyan pa ni Teresa ng pansin ang kabilang partido. Direkta siyang umikot sa gilid ni Bradley at umalis nang hindi lumilingon. Sa pagtingin sa maganda at magandang likod ni Teresa, kumislap ang mga mata ni Terry na may bakas ng pagnanasa. Hinawakan niya ang baba niya at ngumisi, bakit ka pa nagpapanggap na babaeng malinis? Fine, kung gaano ka-temperamental ang isang babae, mas magiging masaya na makipaglaro sa kanya sa hinaharap. Hindi kasing sarap ng dumplings, pero mas masaya kaysa sa kung ano-ano pa. Hehe, sis-in-law. Ang katayuan ni Teresa bilang isang balo ay parang lutong pato sa mata ni Terry. Walang paraan para makatakas siya sa pagkakahawak niya. Hanggat masisiguro niya ang kanyang posisyon bilang young master ng pamilya Zing, ang magandang hipag na ito ay kailangang magpasakop sa kanya sa madaling panahon. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Terry na matawa. Hindi niya maiwasang magpuri sa kanyang puso. Ang kanyang pinsan, si Bradley, ay namatay sa tamang panahon. North Island, Law Enforcement Hall. Ang Natalie ay bumalik ng hindi nasaktan, at malinaw na ang krisis na nakadirekta kay Terence ay nalutas ng mag-isa. Sa kabilang banda, si Bella, ang snitch, ay nasa malaking problema. May panganib na kasangkot kung papasok lang siya. Nagkaroon na siya ng masamang pakiramdam nang sabihin sa kanya ni Harry na iulat si Terence, ngunit hindi nakipagtulungan ang Natalie, at halatang ayaw pumasok ni Harry. Si Billy ay isang bakod sitter, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang pumasok. Ngunit ngayon, hindi lamang niya nagawang iframe siya ang biktima sa halip. Ang kanyang masamang premonition ay naging katotohanan. Si Terence ay lumabas kasama si Truett, at siya, ang impormante, ay naging isang bilanggo, nakakulong sa isang marumi at mabahong piitan. Walang tutulong sa kanya. Hindi maiwasang kiligin ni Bella sa kakaisip sa malupit at brutal na pamamaraan na ginagamit ng Law Enforcement Hall. Nakakahiya na makonsensya. Bilang karagdagan, siya ay isang babae. Gaano man siya kasama at kalupit sa labas, sa sandaling siya ay nasa madilim na piitan na ito, ang takot na hindi niya maalis ay magpapabaliw sa kanya. Bagamat magaling si Meyer sa matamis na pakikipag-usap at sinabing mali ang paghusga niya kay Terence dahil wala si Terence sa bulwagan sa mga oras na ito, at ang hugis ng katawan ng lalaking nakamaskara ay halos kapareho sa kanya, hindi niya naintindihan na si Terence ang kidnapper sa sandali ng desperasyon. Ngunit walang sikreto sa harap ng Law Enforcement Hall. 4,052. Ang pagkakaroon ng soul-searching technique ay simpleng panliligaw sa kamatayan kapag nagsisinungaling sa Law Enforcement Hall. Nadurog ang puso ni Bella nang siya ay ikinulong sa piitan ng mga masters ng Law Enforcement Hall. Alam niyang tapos na siya sa pagkakataong ito. Kahit na may kaunting swerte siya, wishful thinking lang iyon. Ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan. Bagamat ligtas nang nailigtas ang Natalie, ang pagkidnap sa unang binibini ng tumataas na Sky Pavilion ay isang kaila-hilakbot na bagay na dapat gawin. Ang Law Enforcement Hall ay tiyak na ipagpatuloy ang bagay na ito hanggang sa wakas, at siya, na nagulat ng insidente na may maraming kaina-hinalang punto, ay isang handa na pambihirang tagumpay. Sa wakas, sa gitna ng kanyang matinding pagkabalisa at takot, dumating ang inaasahang trahedya na kapalaran ni Bella. Ang Law Enforcement Hall ay nagpadala ng isang tao upang tanungin siya. Kahit na naghanda na ng dahilan si Bella sa kanyang isipan, hindi siya kumpiyansa na ang kanyang mga mabubulaklak na salita ay magagawang lokohin ang mga tao sa Law Enforcement Hall.
Tahimik na sinundan ni Bella ang mga lalaki mula sa law enforcement hall. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay isang hakbang na lang siya palapit sa kamatayan. Ang kawalan ng pag-asa na dulot ng dulo ng kalsada ay durog sa huling bit ng kanyang mga ugat. Bigla siyang napaupo sa lupa at humagulgol. Ang mga bilanggo sa iba pang mga dungeon ay nasa sabik na tumingin sa isa't isa at mahinang sumipol. Biglang natigilan ang amo ng law enforcement hall na nangunguna sa harapan. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya at sumigaw, "Kung gusto mong umiyak, umiyak ka sa labas. Ang pihitan ba ay lugar para gumawa ka ng eksena? Sa labas." Tumigil sa pag-iyak si Bella at tumangala sa eksperto mula sa Hall of Justice. "Ayaw mo ba akong tanungin?" Ang dalawang eksperto ng law enforcement hall ay tumawa nang marinig ito. "Ayon sa mga patakaran, dapat naming mag-usisa sa iyo, ngunit sinabi sa amin ni Hall Master Gray na huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa tagapagpahiwatig. Kung hindi man, sino ang maglakas loob na magbigay ng mga pahiwatig para sa batas ng pagpapatupad ng batas sa hinaharap? Kaya, hindi kami makikialam sa iyo ngayon, ngunit pinakawalan ka." Talaga. Tuwang-tuwa si Bella. Nawalan siya ng pag-asa, ngunit ngayon ay nagkaroon na siya ng bagong kabuhayan. Ang pakiramdam na ito ay nagpasaya sa kanya na nakaramdam siya ng pagkahilo. Siyempre totoo. Sa tingin mo ba ay walang ginagawa ang ating law enforcement hall na marami kaming oras para paglaruan ka? Sapat na ba ang pag-iyak mo? Kung naiyak ka na, bumangon ka na. Ang dalubhasa ng tagapagpatupad ng batas na hall ay kumaibot ng kanyang bibig na walang imak. Kasabay nito, sumigaw siya ng malakas para mapatahimik ang mga bilanggo sa iba pang dungeon. Kung hindi dahil sa pagiging magandang babae ni Bella, sinipa na niya ito dahil sa pagkainip. Oo. Babangon ako ngayon. Namula si Bella. Nagtataka siya kung kailan naging napakabigay ni Julius. Sa napakaraming taon, ang law enforcement hall sa ilalim ng Julius ay palaging kilala sa pagiging malamig at brutal. Ang sinumang mahuli ay hindi bababa sa kalahating patay, kahit na sila ay inosente. Ang bilang ng mga taong namatay sa law enforcement hall sa nakalipas na 10 taon ay higit pa sa kabuuang bilang ng mga taong namatay sa nakalipas na 100 taon na pinagsama. Bagamat hindi tulad ng estilo ni Julius na sabihing huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa taong nag-ulat ng insidente, hindi talaga niya iyon estilo. Isa pa, alam niya kung ano ang nangyayari. Ngayong bumalik na ang Natalie, ang ulat ni Bella ay puno ng mga hinala. Talaga bang hindi ito nakikita ni Julius? Lumabas si Bella sa Hall of Justice na puno ng mga tanong ang ulo at dumiretso sa Welcome Pavilion. Hinihintay na siya ni Harry sa kanyang kahoy na bahay. "Miss Meyer, ito ay mahusay, sa wakas ay nakabalik ka na." Nakahinga ng maluwag si Harry nang makita niyang nakabalik itong ligtas at maayos. Hindi mapigilan ni Bella na madamay sa pag-aalala ni Harry sa kanya. Ang galit na naramdaman niya nang pilitin siya ni Harry na isumbong si Terence sa Hall of Justice ay nawala ng kalahati. Gayunpaman, si Bella ay isang mapanlinlang na babae kung tutuusin. Isang tingin sa masayang mukha ni Harry at mabilis niyang napagtanto na wala ang lalaking ito para magpakita ng pag-aalala sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit nandito si Harry ay dahil gusto niyang malaman muna kung ano ang nangyari kay Bella, at gamitin ito upang matukoy kung siya ay mananatili o aalis. Nang makita ang malamig na ekspresyon ni Bella, nabulunan si Harry. Patuloy siyang ngumiti, "Narinig ko na si Miss Meyer ay itinapon sa piitan ng law enforcement hall. Nag-alala ako ng may sakit. Ngayong nakikita kong ligtas ka at maayos, sa wakas ay makakapanatag na ako. I'm really flattered na si Deacon Kang ay nag-alala ng husto sa akin. Gayunpaman, lahat ito ay salamat kay Hall Master Gray kaya ako ay nakaalis sa law enforcement hall ng ligtas at maayos. Kung hindi dahil sa kanyang pagsasalita para sa akin, nalipol na kami." Pinigilan ni Bella ang galit sa kanyang puso at nagkunwaring misteryoso. Gaya ng inaasahan, naningkit ang mga mata ni Harry habang nagtanong, "Salamat kay Hall Master Gray. Nagsalita si Julius para sa iyo. Ano ang relasyon mo sa kanya?" Kahit na ang isang young master tulad ni Linden ay mahihirapang makipag-usap sa isang makapangyarihan at mapagmataas na tao tulad ni Julius.
Bakit siya manindigan para sa isang Bella lamang? Who knows? Gaya nga ng kasabihan, kahit ang isang bayani ay hindi kayang tiisin ang alindog ng isang dilag. Kung tutuusin, ang tatlong pabilyon noon pa man ay mas maraming lalaki kaysa sa mga babae. Gaano man kalakas at kapangahasang si Hallmaster Gray, siya ay isang lalaking puno ng sigla. Ano sa palagay mo, Deacon Kang? Sinadya siyang binigyan ni Bella ng mapang-akit na tingin at malabong sinabi. Alam niya na imposible para sa kanya na makipag-ugnay sa isang tulad ni Julius sa kanyang hitsura ng mag-isa, ngunit ayaw niyang masaktan ang sinuman sa pamamagitan ng pagkalat ng kanyang relasyon kay Julius nang hindi maliwanag. Maaari rin niyang gamitin ito para takutin si Harry, kaya hindi niya kailangang sisihin kung may mangyari sa kanya sa hinaharap. Malamang. Hindi na sigurado si Harry. Lahat ng tao ay maalay, at siya ang pinakamahusay na patunay. Kung talagang gusto ni Julius si Bella, kailangan niyang mag-isip ng 2 beses tungkol sa kanyang saloobin sa kanya. Anong gagawin natin ngayon? Hindi pa tapos ang insidente ng pagkidnap, mahihirapan tayong harapin si Terence ngayon. Walang magawang sabi ni Harry, sinusubukan ang tubig. Sinulyapan siya ni Bella, nagkibit balikat, at sinabing, huwag mo akong tingnan. Wala akong choice ngayon. Kung patuloy akong sumasalungat sa hangin, ang panganib ay masyadong malaki. Hindi ko ito kayang bayaran. Pero kung hahayaan na lang natin si Terence na mamuhay ng ganito, kakayanin mo ba itong nakahiga, Miss Meyer? Walang gana na sabi ni Harry. Kahit hindi ko lunukan, ano ang magagawa ko? Si Bella ay hindi rin handang sumuko, ngunit sa puntong ito, siya ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan pagdating kay Terence, na lumalakas sa araw-araw. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Bella at iminungkahi niya, maikli ang 2 ulo, mahaba ang 3 ulo. Bakit hindi natin hikayatin si Tony na pumunta at pag-usapan ito? Ito ay mabuti rin. Naisip ito ni Harry at tumango. 4,053. Kung ang dating tulala na si Tony, hindi na sana siya pinansin ng 2. Ngunit ang lakas ng lalaking ito ay tumaas pagkatapos uminom ng Meridian Heart-Shattering Pill, at ang kanyang ugali ay nagbago rin ng husto. Lalo na pagkatapos ng marahas na pagkamatay ni Gavin, siya ay nasa isang estado ng pag-iisa, naging medyo hindi maarak. Baka magandang tulong siya. Ang awayan nina Tony at Terence ay hindi bababa sa kanila. Sila ay natural na mga kaalyado, at walang duda tungkol sa kanilang pagiging maaasahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Tony, na ang ugali ay naging mas demonyo at kakaiba, ay malamig na nagmura matapos makinig sa kwento ng 2 lalaki, *SS. Hindi napigilan ni Bella at Harry ang kanilang mga ekspresyon nang makita nila ang hindi nakukuhang paghamak. Noon pa man ay inaakala nilang mas mataas sila kay Tony sa katayuan, ngunit ngayon ay minamaliit sila ng isang dating laki. Ito ay hindi mabata. Gayunpaman, sa pagbabago ng kanilang mga ekspresyon, agad nilang naramdaman ang isang marahas at brutal na aura na dumampi sa kanilang mga ulo, dahilan upang hindi sila makahinga. Ikaw. Nasa middle stage ka na ng foundation building realm. Namutla ang mga mukha ni Harry at Bella, hindi nila akalain na si Tony ay muling isisilang sa loob ng ganoong kaikling panahon, na umabot sa kalagitnaan ng foundation. Sa pag-iisip, noong unang dumating si Bella sa malugod na bagong pavilion, siya ay nasa tuktok ng maagang yugto ng foundation building realm at masasabing nag-iisa sa mundo. Si Tony at ang iba pa ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Ngayon, sa loob lamang ng ilang buwan, siya ay naging isang mid-stage foundation building expert na siya lamang ang makakatingin. Tinutukoy ng lakas ang karapatan ng isang tao na magsalita. Kung si Tony ay nasa tuktok pa rin ng unang bahagi ng foundation stage, sina Bella at Harry ay napabalikwas kaagad sa kanyang mga mapanghamak na salita. Ngunit nasa kalagitnaan na siya ngayon ng foundation stage, at ang kanyang lakas ay higit sa kanilang 2. Ito ay isang ganap na naiibang kwento. Hindi man sila masaya, matiis lang nila. Hindi pinansin ni Tony ang gulat ng 2 at nagpatuloy sa pagsasalita ng may pang-aalipusta, inagaw mo si Natalie at sinubukan mong i-frame si Terence gamit ang iyong lakas. Isang himala na buhay ka pa, at mukha ka pa ring nagtataka kung paano ka namin natagpuan. Kahit si Truett ay nandito.
Nakakapagtaka ba na ang isang napakalakas na figure ay may paraan para mahanap ka? Namula ang mukha ni Bella at Harry sa walang awa na pag-aaway. Kung iisipin, maswerte talaga silang nakaligtas hanggang ngayon. Ang pagkidnap sa Natalie ay ideya ni Miss Meyer noong una, wala itong kinalaman sa akin. Sinubukan ni Harry na linisin ang kanyang sariling pangalan. Gusto lang niyang harapin si Terence sa simula, hindi katulad ni Bella na may personal na sama ng loob sa Natalie. Napahiya si Bella kaya hindi siya nakapagsalita ng matagal. After a long time, he said with a straight face, "We're already at this stage, what's the point of talking about this?" Kung may oras kayo para sisihin ang isa't isa, dapat mong isipin kung paano haharapin si Terence. Ngayong wala na si Linden, wala na si Gavin, at wala na ang suporta natin, ano pa ba ang silbi ng paggawa nito? Ngumuso si Tony sa panghahamak. Kung ito ay ang matandang Tony, siya ay tumalon na upang hamanin si Terence pagkatapos na ang kanyang lakas ay tumaas hanggang sa kalagitnaan ng foundation stage. Malamang na hindi man lang siya maabala na mag-isip tungkol sa mga Pocona at Pocona, gusto lang niyang tapakan si Terence hanggang mamatay at magpakitang gilas. Pero ngayon nagbago na ang pagkatao niya, hindi na siya tanga at simpleng isip, natuto na siyang magtiis. Pero hindi natin pwedeng pabayaan si Terence ng ganun kadali. Basta pag-aaralan natin siya, siguradong mahahanap natin ang kahinaan niya. Walang gana na sabi ni Bella. Harry, ikaw at si Terence ay matandang magkalaban sa karaniwang mundo. Dapat mong alamin ang kanyang mga kahinaan ng pinakamahusay. Lumingon si Tony at nagtanong. Siya ay may kasaysayan kasama si Terence, at gaano man siya nagbago, hindi niya bibitawan ang pagkakataong patayin si Terence. Saglit na nag-iisip si Harry, ang taong ito ay mapagmahal at mahilig kumilos ng matigas. Maliban doon, parang wala nang iba pa. Nakuha ko na. Sabay na umangat ang diwa ni Tony at Bella. Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Si Terence at Vladimir mula sa mahiwagang pavilion ay magkaaway sa karaniwang mundo. Nabalitaan ko na maganda ang takbo ng lumang J8 lamp ngayon, pupuntahan ko siya para tulungan tayong mag-isip ng solusyon. Iminungkahi ni Harry. Wala siyang gaanong relasyon kay Vladimir, ngunit ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan. Dahil nandito silang lahat para harapin si Terence, mas mabuti ang mas maraming tao. Tumango si Tony, mabuti rin. Siya nga pala, dapat dumating din si Leandro mula sa iyong pavilion. Hindi tayo mawawala ng komunikasyon sa mga taong ito dahil lang sa wala si Lindan. Sa tingin ko ay mabuting tao si Leandro. Tama. Paano ko siya makakalimutan sa kidnapping na ito? Kung nandito siya noon, bakit kailangan kong humanap ng bakod na kagaya ni Billy? Tumango si Harry. Hindi sa nakalimutan niya, ngunit si Harry ay nakikipag-hangout kasama si Bella sa lahat ng oras na ito. Hindi na niya pinatawag si Leandro dahil gusto niyang itago siya sa sarili niya. Ayaw niyang mapalapit si Leandro kay Bella. Ngunit wala siyang pakialam sa lahat ng iyon ngayon, mas mahalaga si Terence. Agad na pinuntahan ni Harry si Vladimir. Nasa kanya ang mahalagang pagkakakilanlan ng bagong tagapamahala ng alagad. Kahit na wala na ang pag-alalay ni Linden, nagawa pa rin niyang maayos sa malugod na bagong pavilion. Kailangang bigyan siya ng lahat ng mukha. Kalahating taon na ang nakalipas, at sa lahat ng mga baguhan mula sa tatlong pavilion, si Terence ang nasa unang pwesto, habang si Harry ay nasa pangalawang pwesto sa kanyang bagong katayuang miyembro. Ang ikatlong pwesto ay walang iba kundi ang Vladimir ng misteryosong pavilion. Bagamat ang karamihan sa mga isla ng Sky Class ay mababa ang tingin sa mga cultivator mula sa mortal na mundo, napatunayan na sa tuwing may ipapadala dito mula sa mortal na mundo, sila ay magiging isang elite sa huli, na hihigit sa karamihan sa mga isla ng Sky Class na native cultivator. Ito ay hindi kakaiba sa lahat, kahit sinong nagkaroon ng pagkakataong pumunta sa Sky Class Island ay isang super elite ng karaniwang mundo. Kahit na hindi nila maihahambing sa tuktok ng Sky Class Island, sapat na sila para makipagkompetensya sa mga ordinaryong magsasaka, ito man ay lakas o Pocona. Kung nakatagpo sila ng kaunting swerte, madali silang mamumukod tangi.
Ngayong taon, ang bagong dating na hari ng Green Cloud Pavilion ay si Terence, mula sa karaniwang mundo. Ang bagong dating na hari ng Sky Pavilion ay si Harry, mula sa karaniwang mundo, at ang bagong dating na hari ng misteryosong pavilion ay si Vladimir, mula sa karaniwang mundo. 4054. Magiging kasinungalingan kung sasabihin ni Vladimir na hindi siya nagseselos kay Terence pagkatapos ng lahat ng oras na iyon ay pinapanood niya itong gumanap ng napakahusay. Gusto niyang tapakan si Terence kahit sa panaginip niya. Nakakalungkot na nasa mahiwagang pavilion siya, at wala siyang masyadong pakikisalamuha kay Terence mula sa Chindian Pavilion. Hindi rin siya maaaring magdulot ng anumang banta kay Terence. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan ngunit hindi ito magagamit ay sapat na para mabaliw ang isang tao. Si Harry at ang iba pa ay masyadong tamad na mangabala pa sa kanya pagkatapos na tumayo sa tabi ng misteryosong pavilion sa panahon ng botohan. Kung hindi dahil sa suporta ni Linden, hindi rin nila maaalala na may isang tulad niya. Labis na masigasig si Vladimir nang makita niya si Harry, lalo na nang marinig niya na magtatambol sila laban kay Terence. Pumayag siyang sumama nang hindi nagdalawang isip. Noong una, gusto ni Vladimir na samantalahin ang kanyang seniority at naisip niya na kahit papaano ay makakapag-utos siya pagkatapos sumali sa kanila. Gayunpaman, nang makita niya ang lakas ni Tony at Bella, lalo na si Tony, isang mid-foundation stage expert, agad siyang nalanta. Si Vladimir ay hindi nang ahas na magpakitang gilas, kaya't binigyan niya ang lahat ng plano. Ang mga matatandang lalaki sa mahiwagang pavilion ay may sariling grupo, at mayroon silang malawak na social network. Nakarinig ako ng ilang balita tungkol kay Terence ilang araw na ang nakalipas, narinig na ba ninyo ang tungkol dito? Anong balita? Sabay-sabay na tanong ng lahat. Yung Terence guy, I think he's preparing to forge a weapon recently. Narinig ko mula sa mga matatandang iyon sa misteryosong pavilion na pumunta pa si Terence sa auction sa pinakahilagang isla kasama si Melba ng Hong Chamber of Commerce. Parang nagbibid ito para sa mga forging materials. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng napakaraming spirit jades at sobrang confident. Sabi ni Vladimir habang kinurot ang baba. Panday. Nagliwanag ang mga mata ni Harry, nasa sabik. Isn't that great? We'll go and make some trouble for him. Kahit na hindi natin siya mapatay, kahit papaano ay naiinis tayo sa kanya hanggang mamatay. Nang marinig ito, parehong tumango sina Tony at Bella. Maaaring mukhang maliit ang ideyang ito, ngunit wala silang mas magandang ideya sa ngayon. Bukod pa rito, kung hahayaan nila si Terence na gumawa ng ilang banal na sandata at dagdagan ang kanyang lakas, hindi ito magiging magandang bagay para sa kanila. Nakikita ko, hindi nakakagulat na si Terence ay dumarating at umaalis na parang anino sa mga araw na ito. Sa wakas ay naintindihan na ni Bella at nakaramdam ng pananakit ng ulo na dumarating. Pero kung gusto natin itong sirain, kailangan muna nating hanapin ang lugar kung saan niya ito pinik, di ba? Parang naghahanap ng karayom sa isang dayami na iilan lang sa atin. Paano natin ito mahahanap? Harry, parang gumamit kayo ng lumilipad na espiritong hayop nang kinidnap ninyo sila, hindi ba? Tanong ni Tony pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tama. Hiniram ko ito sa isang kakilala sa Philhall. Bagamat ang ating pagtanggap sa bagong pavilion ay mayroon ding sariling lumilipad na mga espiritong hayop, iilan lamang sa kabuuan, at madaling mapansin ng mga taong may lihim na motibo. Tumango si Harry. Mabuti naman. Humanap ka ng paraan para manghiram ng aerial spirit beast. Sa susunod na magpakita ng sarili si Terence, susundan natin siya mula sa langit. Gaano man katalas ang pandaman niya, hindi niya tayo ma-detect. Kailangan lang nating sundan ang trail at hanapin kung saan siya nagtatago. May kumpiyansa na sabi ni Tony. Tama, ito ay isang napakatalino na ideya. Tumango si Harry at ang iba pa. Napakahirap para sa kanila na sundan si Terence sa lupa, ngunit ibang kwento kung nasa langit sila. Hindi lamang magiging mas mahirap na mawala siya, ngunit magiging mahirap din na hanapin siya sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Pagkatapos nilang pag-usapan ang plano, nagsimula na silang lumipat.
Ipinahiram nila kay Harry ang lumilipad na espiritong hayop habang si Bella ay nanatili sa kahoy na bahay upang panoorin si Terence. Sa sandaling lumitaw si Terence, aabisuhan niya si Tony at ang iba pa. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi napansin ang alinman sa mga ito. Lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa forging na magsisimula na. Matapos ang paulit-ulit na pagkaantala ng hari ng junk, handa na ang lahat. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa isang hakbang na ito. Bago siya magsimula, bumalik si Terence sa pavilion para ipaalam sa mga kapwa niya disipulo. Ang pagpanday ay hindi mapipigilan sa kalagitnaan, at walang nakakaalam kung gaano ito katagal. Kailangan niyang ipaalam muna sa mga taong ito para hindi nila akalain na nawawala si Terence at nagdudulot ng gulo. Binigyan nito ng pagkakataon ng Pocahontas na si Harry at ang iba pa. Pagkaalis ni Terence, nagsimula silang sundan siya mula sa langit. Gaano man kaingat si Terence, hindi niya napansin ang lumilipad na espiritong hayop sa itaas niya. Kahit paminsan-minsan ay tumangala sila, hindi nila ito masyadong iniisip. Ang mga lumilipad na espiritong hayop ay karaniwang mga bundok sa isla ng kalangitan, at madalas silang lumilipad sa itaas ng kanilang mga ulo. Si Harry at ang iba pa ay walang masamang intensyon kay Terence noong nasa langit sila, kaya hindi tumawag ng pulis ang Jade Pendant. Anong ginagawa ng batang to sa kagubatan? Baka naghahanda siyang magpanday sa gubat. Hindi naman siya ganoon katanga, diba? Nakita ni Harry na umalis si Terence sa pavilion at tumakbo sa maliit na kagubatan. Natarante siya. Hindi sila mga pamemeki ng armas, ngunit alam nila na ang katatagan ng nakapalibot na kapaligiran para sa pag-forging ng armas ay halos hindi bababa sa para sa pagpino ng tableta. Ang langit lamang ang nakakaalam kung ang sandata na nagpapanday sa kagubatan ay masusunog. Let's wait and see. Natarante rin si Tony at ang iba pa. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagpasya silang maghintay ng oras at magpanggap na abala ang mga lumilipad na espiritong hayop sa paglipad pabalik-balik sa kalangitan. Ilang sandali pa ay nagliwanag ang kanilang mga mata. Nakalabas na siya. Gayunpaman, si Bella ay nabigla. Hindi tama iyan, hindi ito si Terence. Tingnan mo ang mukha niya, ibang-iba ito sa mukha ni Terence. Ang mga babae ay palaging mas maingat. Hindi sila masyadong mataas, ngunit ayaw nilang mapansin sila ni Terence. Mula sa itaas, mukha silang mani. Sa karamihan, masasabi nila kung sino sila sa hugis ng kanilang katawan. Napakakaunting mga tao ang magbibigay pansin sa kanilang hitsura tulad ng ginawa ni Bella. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin iyon, nalaman din ni Tony, Harry at ng iba pa na may mali. Hindi ito halata, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang pagkakaiba. Talagang hindi si Terence. Damn it, ang gubat na ito ay sobrang siksik na wala man lang tantungan. Normally, dapat walang tao dito, saan nanggaling ang lalaking to? Muntik na kaming mailigaw sa kanya at maling tao ang masundan. Lihim na natuwa si Tony. Sa oras na ito, biglang hinampas ni Harry ang kanyang hita, mali, si Terence ng lalaking ito, naloko kayong lahat sa smokescreen niya. Anong ibig mong sabihin? Parehong natigilan sina Tony at Bella. Nakalimutan niyo na ba? Ilang beses na pumunta si Joel at ang mga tao mula sa Southern Skygate sa aming pavilion, sinabing hinahanap nila ang isang lalaki na tinatawag na Linford. Hinala nila na si Terence iyon, ngunit hinayaan ito dahil wala silang tamang mukha. Ngayong naisip ko, si Terence ang Linford na hinahanap nila, nagbago lang ang mukha niya. Sinuri ni Harry, nasiyahan sa kanyang sarili. 4,055. Ay, tama. Naaalala ko pa ang oras na pinalabas ng Nantian Gate at Joel si Terence. Kaya ayun ang nangyari. Kung talagang may puso ka, hindi mahirap para sa aming mga magsasaka na magpalit ng peking mukha sa huling sandali. Naliwanagan din si Bella. Nagliwanag ang mga mata ni Tony, so si Terence ang batang ito. Tama, normal lang na walang pumupunta sa ganoong kalayuan. Bukod dito, ang panday ay isang bagay ng buhay at kamatayan, kaya makatwirang baguhin sa isang peking pagkakakilanlan upang maitago.
Habang nag-uusap sila, nagtungo na si Terence sa secret base ng hari ng Jump. Nakatuon ang isip niya sa panday kaya hindi niya napansin ang pagbabago ng langit. Matapos umikot si Terence ng mahabang panahon, bigla siyang pumasok sa isang tagong kuweba. Si Harry at ang iba pa ay nabuhayan ng loob at nasa sabik, tiyak na ito ang tamang lugar. Ang kuweba na ito ay dapat ang lugar na ginamit niya upang gumawa ng mga armas. Hehe, siguradong patay na si Terence ngayong nahuli na natin. Maghintay tayo sandali. Kapag nagsimula na siyang magpamemeki, sabay-sabay natin siyang sasalakayin. Isa ng mid-foundation stage expert si Kuya Tony. Sa pagdagdag namin, hindi ako makapaniwalang makakatakas siya ng buhay sa dami ng taong umaatake sa kanya. Sabi ni Harry na may nakakatakot na ngiti. Si Tony, sa kabilang banda, ay hindi natarante nang sumenyas siya kay Harry na ay lapag ang lumilipad na hayop. Walang padalos-dalos. Pambihirang pagkakataon ito, at kailangan nating tiyakin na ito ay walang kabuluhan. Gawin natin ito gaya ng napag-usapan natin. Mananatili kami ni Bella dito at magbabantay sa mga bagay-bagay. Harry, pumunta ka at kunin sina Vladimir at Leandro. Nasa atin ang mga numero, para hindi na sila makawala pa. Sige, kukunin ko na sila. Hinihingi ni Terence sa pagkakataong ito naghahanap siya ng makitid na kuweba na walang daan palabas. Sabay tayong hawarang sa pasukan, at hindi tayo makakatakas. Ngumisi si Harry. Aalis na sana si Harry nang hamarang si Bella, maaari ka ring pumunta sa Joel at sa Southern Heaven Gate at sabihin sa kanila na si Terence ay si Linford. Hindi sila eksaktong kakampi natin, ngunit sila pa rin ang mga kaaway ni Terence, magiging double insurance sila kung magulo tayo. Nagkatinginan sina Harry at Tony at tumango, wow, well said. Terence, I'll see how you die today. Agad na naghiwalay ang grupo, at natarante si Leandro nang matanggap niya ang mensahe ni Harry. Siya ang huling nakaalam tungkol dito mula sa simula hanggang sa wakas, at handa na siyang gumawa ng kanyang hakbang bago dumating ang mga taong ito upang ipaalam sa kanya. Kahit na gusto niyang bigyan ng babala si Terence ngayon, wala siyang oras at pagkakataon. Pinaikit ni Harry ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mukha ni Leandro, nakayuko ang kanyang ulo. Ano ang mali? Hindi ka pumayag. Palayo. Siyempre pupunta ako. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa paghihigantihan, paanong hindi ako pupunta? Sabi ni Leandro, tumaas ang ulo. Hindi niya mabigyang babala si Terence, ngunit ang pagpunta ay mas mabuti kaysa sa hindi na pumunta. If things went south, ilantad na lang niya ang kanyang identity at tumalikod. That's good. Go and get that old B*****, Vladimir. Pupunta ako sa tumataas na Sky Pavilion at batiin si Joel at ang Southern Heaven Gate. Babalik ako kaagad para dalhin ka doon. Utos ni Harry habang nakasakay siya sa kanyang aerial spirit beast. Sagot ni Leandro, nag-aalala para kay Terence. Wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Terence kamakailan, at hindi niya alam kung ano ang antas ng lakas ni Terence, ngunit ang mga taong ito na aatake sa kanya ay tiyak na hindi simple. Si Leandro ay may lubos na tiwala sa lakas ni Terence, ngunit iyon ay sa isang one-on-one na laban lamang. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang baguhan pa rin, at may limitasyon kung gaano siya kalakas. Nakabalik na si Harry mula sa Sky Tower Pavilion, dinala siya at si Vladimir upang makipagkita kina Tony at Bella. Walang dapat sayangin, gawin mo. Bilang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat, si Tony ang nanguna at pumasok sa kuweba, kasunod si Bella at ang iba pa. Ang isang mas ligtas na paraan ay ang maghintay kay Joel at sa mga tao mula sa Southern Heaven Gate. Marahil kahit na ang isang gintong core master tulad ni Andrew ay naroroon, at si Terence ay magiging isang tiyak na target. Gayunpaman, pagkatapos pumatay ng isang tao, hahatiin lang nila ang pagnakawan. Pagkatapos ng lahat, hindi sila magkampi, at kung talagang kumilos si Andrew, wala silang makukuha kahit na may magandang bagay si Terence sa kanya. Mas mabuting tapusin si Terence bago dumating si Joel at ang iba pa. Sa kanilang lakas, sapat na sila para harapin si Terence hanggat walang aksidente. Kahit na hindi niya ito malutas, mayroon pa rin siyang Southern Heaven Gate bilang backup.
Pagpasok pa lang ni Tony at ng iba pa sa kuweba, biglang nagbago ang ekspresyon ng hari ng junk na nagsimula ng magpanday. Hindi maganda, may papasok. Paano mo nalaman? Kumurap-kurap si Terence, ang kuweba ay malalim at makitid, at kahit na sa kanyang sentido, hindi niya masabi kung ano ang nasa pasukan. Sa lakas ng hari ng junk, mas naging imposible. Brother Linford, maaaring hindi mo alam ito, ngunit noong unang hinukay ng aking amo ang kuweba na ito, hindi ito kasing simple ng paggawa lamang ng isang foothold. Maliban sa katotohanan na ang kapaligiran ay matatag at puno ng espiritual na enerhiya, na ginagawa itong angkop para sa pagpapanday ng mga sandata, nag-set up din siya ng mga pormasayon sa lahat ng dako. Hanggat ang banal na diwa ng isang tao ay isinama sa mga pormasayon, anumang oras ay makikita ng isang tao ang sitwasyon. Paliwanag ng hari ng junk. Sino iyon? Tanong ni Terence, naiintindihan. Ilang tao na ba? 5 sila, pero hindi ako sigurado kung sino sila. Umiling ang hari ng basura at nag-aalalang sinabi, masama ito. Ngayong nagsimula na ang pagpapanday, huli na para huminto. Hindi ako maaaring huminto sa kalagitnaan o maapektuhan sa anumang paraan, kung hindi, ang lahat ng pagsisikap ay magiging walang kabuluhan at napakaraming bihirang materyales ang masasayang. Huwag kang mabalisa. Ipaubaya mo sa akin ang mga taong ito. Kailangan mo lang mag-focus sa panday. Tumayo si Terence at tinapik ang balikat ng hari ng junk para aliwin siya. Saka siya naglakad patungo sa entrance. Hindi niya alam kung sino ang pumasok sa pagkakataong ito, ngunit sa sandaling ito, nasa busog na ang palaso. Gaano man kalakas ang kabilang partido, kaya lang niyang ipagtanggol ang sarili at makaisip ng paraan para lumaban. Sa katunayan, may darating, at ang Jade Pendant ay nagsimulang alertuhan siya. Kasabay nito, si Tony at ang iba pa, na nakipagsiksikan sa kuweba, ay lahat ay namangha. Mula sa labas, ang kuwebang ito ay ganap na hindi kapansin-pansin, tulad ng isang kalat-kalat at ordinaryong kuweba ng oso, ngunit habang lumalalim sila, mas malalim ang kanilang nararamdaman. Sa kanilang paningin, hindi nila lubos na mauunawaan ang mga misteryo, ngunit at least alam nila na may malalim na hanay na nakatago sa paligid, hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. 456. Paano nahanap ni Terence ang lugar na ito? Sa hitsura nito, tila nasa tabi mismo ng minahan ng Spirit Jade. Bigyang pansin ang iyong mga paa, baka makakita ka pa ng espiritual na Jade. Habang si Tony at ang iba ay namangha dito, binagulan nila ang kanilang lakad at naging mas maasikaso. Malinaw na ang lugar na ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ni Terence ng mag-isa. Kung may isang nakatagong master na nagtatago doon, hindi ba? Sabi ni Leandro habang sinusundan niya ang pamumuno ni Harry. Ang mga salita ni Leandro ay nagpabago sa mukha ng lahat, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses kung talagang may master dito. Ngunit nabaluktot ang mukha ni Harry. Master my ass, kung meron, lumabas na siya para suportahan si Terence, bakit kailangan pa niyang magtago? May katuturan iyon. Tumango si Bella bilang pagsang-ayon. Naina si Leandro na hindi niya sila tinakot. Saktong naghihinala na sila, biglang may boses na nagmula sa kailaliman ng kuweba, nagtataka ako kung sino iyon. Hindi ko inaasahan na kayo pala. Persigido ka talaga. Terence. Si Tony at ang iba pa ay, pinaikit ang mga mata. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang walang tao sa likod ni Terence. Ngumisi sila, "Oh Linford, ang itatawag namin sayo. No wonder ikaw ang newbie king na mahilig magpakitang gilas. May lakas ka pa rin ng loob na magpakita sa oras na ito. Sa tingin mo ba dapat ka naming handgun o tawagin kang tanga?" Hindi na nagulat si Terence na lumabas ang mga tao. Dahil nahanap ng mga taong ito ang lugar na ito, malamang nalaman na nila ang kanyang pagkakakilanlan. Ngumiti siya, "Sa tingin ko mas mabuting itago mo ang mga salitang ito sa iyong sarili. Masyado ka nang nagdusa sa nakaraan, ngunit hindi mo pa rin natutunan ang iyong leksyon. Naglakas loob ka pang pumasok sa kuweba para harangan ako. Hehe. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob at katapangan? Ito ang tapang ko.
Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, si Tony ay sumangot ng malamig at sumulong ng walang salita. Sa sumunod na sandali, dinadala ng kanyang mga binti ang lakas ng hangin at kulog na maaaring makuha ang isipan ng mga tao. Ang kanyang lakas sa gitnang yugto ng lugar ng pagtatayo ng pundasyon ay ganap na ipinakita. Siguradong tama ang sipa na ito dahil dumiretso ito sa ulo ni Terence. Si Tony ay isang speed-type master pagkatapos ng training sa 1,000 kicks, at pagkatapos uminom ng Meridian Heart-Shattering Pill, ang kanyang personalidad ay nagbago ng husto. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa dati, napakabilis na hindi maiwasan ng mga tao na makaramdam ng demonyo at kasamaan. Medyo nagulat si Terence. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pag-improve ng lakas ni Tony. Mahirap para sa kanya na dodge ang 25 anyo ng 1,000 paa kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas. Sa makipot na kuwebang ito, masyadong limitado ang espasyong natitira para makagalaw siya. Dahil hindi niya magawang umiwas, harapin na lamang niya ito. Ngayong napilitan siyang umatake ng nagmamadali, paano niya mahaharangan ang agresibong 25 na anyo ng 1,000 paa? Sa pagmamadali, hindi sumulong si Terence, ngunit umatras sa halip. Nag-form siya ng kamao gamit ang isang kamay, at bago pa man niya gamitin ang Wildfire Fist, tumaas ng napakalaking halaga ang temperatura sa kuweba, at tinamaan sila ng nakakasilaw na alon ng init. Bang! Bang! Sinalubong ng 25 anyo ng Wildfire Fist ang 25 anyo ng 1,000 sipa sa isang iglap. Ang mga shockwaves mula sa banggaan ay nagdulot ng mga patong ng buhangin at mga bato, na naging dahilan upang si Bella at ang iba pa sa likod ni Tony ay natatakpan ng alikabok. Nakaramdam si Tony ng bahagyang pamamanhid sa kanyang binti nang napaatras siya ng puwersa. Kasabay nito, nanginginig din ang katawan ni Terence dahil sa epekto ng 25 anyo ng 1,000 paa. Ang dalawang panig ay nagpalitan ng isang hakbang, at walang sino man ang nakakuha ng higit na kamay. Talagang pantay-pantay sila. Makapangyarihan ka nga, pero sayang mamamatay ka pa ngayon. Kahit na nabigo siyang makatama, handa na si Tony para dito. Agad niyang sinundan ang isang mas brutal na hakbang, ang 26 na anyo ng 1,000 paa. Sabay sigaw sa mga taong nasa likod niya, ano pa ang hinihintay niyo? Sabay-sabay kayong umatake. Nang marinig ang sigaw ni Tony, si Bella, na nasa likuran niya, ay mabilis na naglunsad ng isang masasamang pag-atake ng daliri ng Phantom, na nakipag-ugnayan sa pagitan ng 26 na anyo ng 1,000 paa ni Tony. Gayunpaman, dahil nakatayo sila sa isang tuwid na linya, si Harry at ang iba pa ay hindi makapagtulungan. Masyadong makitid ang kuweba, at kung sabay silang umatake, baka aksidente nilang masaktan sina Tony at Bella bago nila matamaan si Terence. Ganun pa man, ang puso ni Tony ay nakatakda. Sa kanyang mga mata, si Terence ay nasa mid-foundation stage, at napakahirap na para sa kanya na harapin ang kanyang full-powered 1,000 kick 26 forms. Ito ay magiging kahanga-hanga kung kaya niyang tiisin ito. Ang ilusyon na daliri ni Bella ay hindi masyadong nakamamatay, ngunit ito ay nagmula sa isang nakakalito na anggulo. Ito ay isang perpektong tugma para sa dominanteng libong mga sipa. Hanggat ito ay nakatutok sa mahalagang punto, ito ang magiging huling dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo. Si Terence ay nanatiling hindi natinag habang kumukuha siya ng walang kapantay na dami ng purong chi sa kanyang mga palad. Malamig siyang tumawa, kasuklam-suklam ka, ngunit mahina ka pa rin. Lahat kayo ay nagdusa sa aking mga kamay, ngunit hindi mo lang maalala kung paano ako matalo. Nasa loob ka ng kamatayan, gayon pa man ikaw ay matigas ang ulo. Nagtawanan lahat si Tony at ang iba pa. Gayon pa man, bago pa man sila makatapos ng tawa ay biglang huminto ang lahat. Biglang ginamit ni Terence ang 24 na anyo ng Wildfire na 8 trigram palm. Agad na bumuhos ang magulong daloy ng chi mula sa kanyang palad na parang isang mabangis na ahas na sumasayaw, direktang dumaan sa 1,000 paa ng kalaban at mga atake ng Phantom Finger, at pagkatapos ay naging isang pares ng higanteng palad muli, na tinamaan ang dibdib ni Tony nang walang anumang pananabik. Paf! Si Tony ay nagluwa ng ulap ng dugo at pinalipad na parang saranggola na may putol na tali.
Maging sina Bella, Harry, at ang iba pa sa likod ni Tony ay nahuli at natamang din. Ang isa sa kanila ay nakasalansan sa isa, at ang isa naman ay umihi ng kanilang pantalon. Lahat sila ay bumagsak sa lupa, mukhang lubhang nakakaawa. Paano ito posible? Matagal na akong nagdurusa, at nasa gitna na ako ng yugto ng foundation building realm. Paanong hindi ko matatalo itong bansang bumpkin? Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Tony habang nakatitig kay Terence, na hakbang-hakbang na papalapit sa kanya. Sa mahabang panahon, kailangan niyang tiisin ang pagkasira ng Meridian Heartbreaking Pill araw-araw. Upang mabilis na madagdagan ang kanyang lakas sa ilalim ng hindi makataong pagpapahirap na ito, naramdaman ni Tony na siya ay muling isinilang. Hindi siya isang pag-iral na maihahambing ng isang normal na practitioner tulad ni Terence. Ito ay dapat na isang piraso ng cake para sa kanya upang talunin ang isang tao ng parehong antas. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalupit ang katotohanan. Desidido siyang manalo sa unang pagkakataon pagkatapos tumaas ang kanyang lakas, at hiniling pa niya kay Bella na tulungan siya sa isang palihim na pag-atake, ngunit siya ay ibinaba ni Terence sa isang galaw. Ang kanyang pagtatapos ay katulad ng dati. Hindi ba ito masyadong kakaiba at ironic? Tumawa si Terence, sa tingin mo kaya mo akong kunin dahil isa kang mid-foundation stage practitioner. Naisip ko na sa mahabang panahon na hindi kita nakita, mapapabuti mo man lang ng kaunti. Bakit napaka-inosente at ignorante mo pa rin? Sabi ko, mali ba ang ininom mong gamot o hindi mo ito ininom? 4,057. Tumigil sandali si Terence bago tumingin sa mga tao na may masamang intensyon. Nga pala, naglaro na ba kayo ng football? Bakit hindi tayo maglaro? Soccer. Naningkit ang mga mata ni Harry at ng iba pa. Nang hindi na hinintay na mag-react sila, itinaas ni Terence ang kanyang paa at walang awa na sinipa si Tony, na pinalipad siya ng ilang metro ang layo. Ang natulala na si Tony ay hindi man lang nakagawa ng desenteng galaw. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Tony, na nasa unahan, ang malas, kundi maging si Bella at ang iba pa, na hindi nakapag-react sa oras, ay malas din. Pagkatapos ng isang sipa, pinalayas siya ni Terence sa kuweba na parang bola ng soccer. Mas malala pa sina Bella at Harry, lahat sila ay umiihi ng kanilang pantalon sa ilalim ng likod ni Tony, at hindi nila nakatakas ang kapalaran ng pagiging mga karne ng tao. Hindi sila direktang nasugatan ni Terence, ngunit lahat sila ay nabugbog at namamaga. F*6, ito ay F***king football. Gustong mamatay ng grupo matapos silang paglaruan ni Terence ng ganoon. Ilang beses nilang gustong lumaban hanggang kamatayan, ngunit patuloy na kinokontrol ni Terence ang ritmo at hindi sila binigyan ng pagkakataong patatagin ang kanilang sarili. Imposibleng lumaban sila sa isang makitid na daanan. Tanging si Leandro, na nasa likod ng grupo, ang nakatakas. Hindi lang sinasadyang protektahan siya ni Terence, kundi sinadya din niyang harangan ang daan ng mga taong nasa harapan niya. Nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas, niloko niya ang mga ito. Kung hindi magkakaroon ng pagkakataon si Terence na sipain sila ng napakalakas. Sa oras na pinalayas sila sa kuweba, hindi lang si Tony, kundi maging si Harry at ang iba pa ay hindi na makatayo. Hindi nila kayang labanan si Terence hanggang kamatayan, at kahit na gusto nilang tumakbo, hindi sila bibigyan ni Terence ng pagkakataon. Inangat ni Terence ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, sa ilang, walang tao sa paligid. Ito ay talagang isang magandang lugar upang patayin at itago ang mga bangkay, sa tingin mo ba? Si Harry at ang iba ay nanginginig sa takot, gusto lang nilang patayin si Terence, hindi nila akalain na mapupunta sila sa sitwasyon kung saan magagawa ni Terence ang lahat sa kanila. You there. Alam mo ba kung anong klaseng krimen ang magpataya ng mga baguhan? Mabilis na sinabi ni Harry at ng iba pa. Walang pakialam na umiling si Terence, hindi ko alam, ngunit walang makakaalam pa. Dahil maaari kang pumunta upang patayin ako, papatayin kita bilang kapalit. Wala naman dapat reklamo, di ba? Tayong lahat ay nasa hustong gulang na, kaya dapat tayong maging mas bukas at makatuwiran, hindi ba? Dahil doon, handa na si Terence na gumawa ng kanyang hakbang.
Ang mga taong ito ay paulit-ulit na humahadlang sa kanya, at talagang gusto niya silang patayin, lalo na sa nakakagulat na bilis ng pagpapabuti ni Tony. Kung bubuhayin niya ang mga ito ay magiging isang problema. Baka patayin niya silang lahat. Wala namang ibang tao dito, at maibabaon na lang nila ang kanilang mga katawan ng walang nakakaalam. Kahit na mag-imbestiga ang law enforcement hall, hindi nila ito matutunton pabalik kay Terence, kaya hindi ito masyadong delikado. Isa-isa, sisimulan ko sa iyo, dakilang Deacon Kang. Dahan daw ang naglakad si Terence sa gilid ni Harry na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Sa sobrang takot ni Harry ay muntik na siyang umihi sa kanyang pantalon. Si Vladimir ay natakot din sa kanyang talino. Hindi siya dapat dumating. Hindi lamang siya ay walang ginawa mula sa simula hanggang sa wakas, ngunit siya rin ay kailangang ilibing kasama ng mga ito sa dulo. Malas talaga siya. Papalapit na ang kamay ni Terence sa kanyang leeg, at si Harry ay natakot kaya buong lakas siyang umatras. Gamulong siya at gumapang ng ilang dipa ang layo mula kay Terence bago may pumasok na ideya sa kanya. Terence, huwag kang masyadong maangas. Pumunta kami dito para humanap ng balita tungkol sa iyo, at alam din ito ng ibang tao. Papunta na siya rito, at kung maglakas loob kang patayin, hindi ka rin makakatakas sa parusa. Sa oras na iyon, ililibing ka sa amin. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot sa mga salita na pansin niya sa gilid ng kanyang mata na tumatango rin si Leandro sa kanya. Kung walang nakakaalam, pwede niya na lang silang patayin dito. Ngunit ngayong nagawa na niya ito, kailangan niyang mamatay kasama ng mga taong ito kung papatayin niya sila. Wala siyang choice. Ang layunin ng pagpatay ni Terence ay unti-unting nawawala. Kinagat ni Harry ang kanyang mga ngipin at gamulong sa kanyang mga paa. Hindi na siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano para pukawin si Terence. Bago nagbago ang isip ni Terence, sumakay siya sa lumilipad na espiritong hayop at naghanda na umalis. Sa pangunguna ni Harry, sumunod ang iba sa grupo, bitbit ang nalulungkot na si Tony habang umaakyat sila sa kanilang lumilipad na espiritong mga hayop at tumakbo para sa kanilang buhay. Ayaw palayain ni Terence ang mga taong ito, ngunit kailangan niyang huminto. Kung talagang pinatay niya ang mga ito, kailangan niyang pagbayaran ito ng sarili niyang buhay kahit na si Truett ay maaaring hindi siya mailigtas. Napakahirap para sa mga taong ito na malaman kung saan ko pinik ang aking mga armas. Sumakit ang ulo ni Terence. Dahil sa paggamit ng maraming ultra-bihirang materyales, kakaunti ang mga president para sa sanggunian. Maging ang hari ng junk mismo ay hindi sigurado kung gaano katagal bago ihagis ang sandata. Sa paghusga mula sa kanyang karanasan sa pagpapanday, ang tagal ay hindi masyadong maikli. Hindi niya mapabayaan ang kanyang pagbabantay kung babalik si Harry at ang iba pa para manggulo. Ang tanging magandang balita ay ang mga taong sumusuporta sa kanila ay maaaring patay o nawawala. Kung gusto nilang harapin si Terence gamit ang sarili nilang lakas, haantong sila sa kapareho nila ngayon. Hindi na nila kailangang mag-alala masyado tungkol dito. Sa sandaling ito, ang ilang mga tunog ng pagsipol ay nagmula sa itaas ng kanyang ulo, at tatlong figure ang bumaba mula sa langit, na lumilitaw sa harap ni Terence na may hindi magandang ekspresyon. Ito ay sina Andrew, Enteng, at Joel. Linford, sa wakas nahuli ka na namin this time. Kasama ang panganay kong senior uncle at second senior uncle dito, gusto kong makita kung paano ka makakatakas. Wow. Tumawa ng mayabang si Joel. Hindi sila naniwala nang matanggap nila ang balita mula kay Harry, ngunit pagkatapos ng nangyari sa pinakahilagang isla, hindi na sila naniniwala na si Terence ay Linford kahit nagalit sila sa kanya. Kung ikukumpara, mas kainahinala si Harry. Ngunit ngayon, nakatayo si Linford sa harapan nila. Hindi na mahalaga ang ibang pagkakakilanlan niya. Kailangan lang nilang malaman na si Linford ang pumatay sa pangatlong kapatid nilang si Panyong, at nasa kanya ang Star Ink Stone. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang makita niya ang tatlong tao na bumababa mula sa langit. Sinabi ni Harry na may nakakaalam na nandito sila, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang tatlong magkaaway na ito. Ito ay seryoso.
Sa 3 taong nasa harapan niya, kahit ang pinakamahinang si Joel ay nasa tuktok ng kalagitnaan ng foundation stage matapos kumuha ng malaking halaga ng mga mapagkukunan ni Panyong. Sa mga tuntunin ng antas, siya ay nasa parehong antas ni Terence. 4,058. Para naman sa Enteng at Andrew, ang una ay nasa tuktok ng foundation stage, at ang huli ay isang unpredictable golden core stage master. Walang pagkakataong manalo si Terence kung gusto niyang harapin ang dalawang malalakas na kaaway na ito ng mag-isa, at ang posibilidad na makalabas siya ng buhay ay napakaliit dahil ang kabilang panig ay hindi kailanman magbibigay sa kanya ng pagkakataong mag-imbak ng kanyang lakas at maghanda para sa kanyang pamatay na hakbang. Linford, hinanap mo talaga ako. Ang pangatlo kong kapatid ay namatay ng walang kabuluhan. Sa wakas ay makakapagpahinga na siya sa kapayapaan ngayon. Ang katawan ni Andrew ay naglabas ng hindi maipaliwanag na layunin ng pagpatay na umabot sa langit. Maging ang mga ibon at hayop na 1,000 talampakan ang layo ay nagkalat sa takot. Ang Southern Skygate, sa kabilang banda, ay nagsabi na may kahihiyang ekspresyon, maging mataktika at ibigay ang bituin na inkstone sa iyong sariling pagsang-ayon. Maaari pa rin akong magdesisyon na iwanan ang iyong bangkay ng buo. Gayunpaman, ayos lang kung ayaw mong sabihin ito. Sa karamihan, kailangan mong gumugol ng kaunting pagsisikap na gumamit ng iyong diskarte sa paghahanap ng kaluluwa. Gayunpaman, narinig mo ba ang gulo ng tao? Mga kamay at paa, dukitin mo ang iyong mga mata, putulin mo ang iyong dila, at sabihin mong patay ka na. Ang isa pang mas agresibo kaysa sa Terence's puso nanginginig habang siya ay nagsasanay sa kanyang utak para sa isang paraan upang harapin sila, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Kumerbo ang labi niya, "So, I must die today." Haha, baka naman pinagpapantasyahan mo pa rin ang buhay ng nakaraan ngayon. Hindi mo ba naiisip na masyado kang tanga para magtanong ng ganyang katangahan? Tumawa ng mahina si Joel. Sa wakas ay nakahanap na siya ng punching bag para sa galit na matagal niyang pinigilan sa ilalim ng mga kamay ng Southern Skyba at Southern Skygate. Kaagad pagkatapos, lumingon si Joel sa Andrew at sa Southern Heaven Gate at nagtanong, "Mga Uncle Masters, kahit na ang taong ito ay walang alinlangan na Linford, iniisip ko pa rin na kailangan nating alamin ang iba pa niyang pagkakakilanlan. Kung siya talaga si Terence, mas magiging handa tayo kapag nakaharap natin si Melba at ang iba pa sa hinaharap." Nilinaw na ni Harry na si Terence ay si Linford, ngunit ang makita ay naniniwala. Kailangan niyang kumpirmahin ito sa sarili niyang mga mata. Noong una, gusto ni Andrew na patayin si Linford para ipaghiganti ang kanyang ikatlong kapatid. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumango siya at sinabing, "Kalimutan mo na ito, tungkol sa kinaroroonan ng Star Inkstone at ang iba pa niyang pagkakakilanlan, pangalawang kapatid, dapat mong direktang gamitin ang soul-searching technique sa kanya. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanya." "Sige," sabi niya. Sumangayon kaagad ang Southern Heaven Gate. Ang paggamit ng soul-searching technique ay makakasira sa kamalayan ng isang tao, ngunit kumpara sa napakagandang gantimpala ng Star Inkstone, ang maliit na presyong ito ay baliwala. "Teka lang, wala kang kailangang gawin, masasabi ko agad sa'yo na ako si Terence." Sabi ni Terence habang hinuhubad ang kanyang maskara, inihayag ang kanyang tunay na mukha. Nang magkatotoo ang kanilang hula, naging seryoso ang mga mata ni Andrew at ng dalawa pa. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Joel at tinanong si Andrew at ang dalawa pa mula sa Southern Heaven Gate para sa credit, "Alam ko. Ang batang ito ay si Linford nang walang pag-aalinlangan. Pero ang galing mo talaga umarte. Ikaw ang naging dahilan upang ako ay parusahan ng dalawa kong martial uncle. Ngayon, babayaran kita ng 100 beses o 1,000 beses." Sa pag-alala sa kanilang karanasan sa pinakahilagang isla, ang Andrew at Nantian Gate ay hindi rin manatiling tuwid ang kanilang mga mukha. Ito ay sina Linford at Terence, at ito ay isang dobleng sama ng loob. Gayun din, sabay nating ayusin ang luma at bagong sama ng loob. Ngayong malayo na ang napuntahan ni Melba sa Middle Island, gusto kong makita kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Pangalawa kapatid, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo na.
Nagnganga ang mga ngipin ni Andrew at sinabing may mabangis na ekspresyon. Tumango si Enteng at humakbang pasulong, iniabot ang kanyang kamay para hawakan si Terence. Kahit na si Terence ay nasa tuktok ng kalagitnaan ng foundation stage, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay masyadong malaki. Maliban na lang kung ginamit niya ang kanyang ultimate killing move tulad ng pellet firebomb, wala siyang masyadong pagkakataon laban sa Enteng. Ngunit sa sandaling ito, biglang ngumiti si Terence, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at hindi nagmamadali, sa tingin mo ba ay walang makakapagligtas sa akin dahil lang wala si Kuya Hong? Anong ibig mong sabihin? Sino pa ang makakapagligtas sa iyo? Bakit hindi mo sabihin sa akin? It's not a wise choice to play tricks with US at this time. Mas lalo mo lang gagawing miserable ang kamatayan mo. Huminto sandali ang South Heaven Gate at tumawa ng may masamang tingin. Sinasadyang nagmimistule. Mukha ba akong boring na tao? Nasa eksena ang taong makakapagligtas sa akin, at kasama mo siya. Nag-aapoy ang mga mata ni Terence habang nakatitig kay Joel. Napatindig ang balahibo ni Joel dahil sa titig ni Terence. Hindi niya alam kung ano ang problema, pero masama ang kutob niya. Joel ang ibig mong sabihin. Hindi napigilan ni na Andrew at Enteng na maghinala, at ang kanilang mga tingin kay Joel ay nagdadala rin ng pakiramdam ng pagsisiyasat. Bagamat sila ay Marshall nephew, wala silang masyadong kontak kay Joel noon. Sumama lang sila sa kanila pagkatapos patayin ang Southern Skygate, kaya hindi nila lubos na kilala ang isa't isa. Paano yun posible? Hindi na ako makapaghintay na punitin siya para ipaghiganti master, kaya paano ko siya ililigtas? Mga tiyuhin ng militar, huwag kayong mahulog sa pagkanan ng brat na ito na maghasik ng discord. Nagmamadaling tanggi ni Joel. Mabilis ding nag-react ang South Heaven Gate, anak, huwag mo kaming maliitin. How dare you say na ililigtas ka ni Joel? Sa tingin mo ba maniniwala kami sa iyo at tretuhin kaming parang baboy? Tama, kahit na ganoon talaga ang iniisip ni Joel, sa kaunting lakas niya, pangarap lang ng hanggal na iligtas ka sa ilalim ng aking mga mata. Ngumisi si Andrew. Matalino si Marshall Uncle, hindi pa rin sumusuko ang brat na ito sa kanyang masamang intensyon sa kabila ng napipintong sakuna. Gusto niyang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng Marshall nephew at Marshall Uncle, kaya dapat siyang putulin sa 10,000 piraso. Nakahinga ng maluwag si Joel at mabilis siyang hinampas habang siya ay nakababa. Lalong naging hindi pala kaibigan ang mga ekspresyon ng tatlo, ngunit kalmado pa rin si Terence, lahat kayo nagkakamali. Hindi ko sinabing ililigtas ako ni Joel. Ang ibig kong sabihin ay mamamatay siya sa lugar ko. What? You want me to die in your place? May mali sa utak mo. Si Joel ay natigilan sandali, at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Gayunpaman, ang bakas ng isang nagbabantang premonition sa kanyang puso, na hindi niya alam kung bakit, ay lumakas at lumakas. Sa parehong oras, si Andrew at ang dalawa pang mula sa Nantian Gate ay tumingin kay Terence na para bang siya ay isang tulala, iniisip na si Terence ay nawala ng malay dahil sa pagkabigla at nagsasalita ng walang kaparirikon. Mukhang katawa-tawa, di ba? Pero sa tingin ko magbabago ang isip mo pagkatapos mong makita ito. Nakangiti si Terence habang inilabas ang kanyang telepono at kinuha ang isang video na kinuha niya kanina. Ano ito? Natigilan si Andrew at ang dalawa pa. Gaano man sila kaalam, imposibleng makakita sila ng isang smartphone na binuo lamang sa secular na mundo nitong mga nakaraang taon. Nagkatinginan sila sa gulat. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang figure sa screen ng mobile phone. Kahit na ang camera ay medyo malayo, ang figure at hitsura ay pamilyar sa kanila. 4,059. Bakit ang bagay na ito ay katulad ng maalamat na siyang chicken? Joel, anong ginagawa mo dito? Nalilitong tanong ni na Andrew at Enteng. Hindi ko rin alam. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng pangkukulam ang ginagamit ng batang ito? Si Joel mismo ay naliligaw din. Sa pagtingin sa pamilyar na eksena sa video, hindi napigilan ng kanyang puso ang pagtakbo.
Pagkatapos, nagbago ang imahe, at lumitaw ang isang pamilyar na figure sa bingit ng kamatayan, na naging sanhi ng paglaki ng mga mata nina Andrew at Enteng. Sa pagkakataong ito, gaano man kagulat at kabagal si Joel, sa wakas ay nag-react siya. Hindi ba nasa loob ng eksena ang eksena ng mamatay si Panyong? Kung magpapatuloy ito, hindi kaya ang eksenang pinatay niya si Panyong? Biglang nanginig si Joel, sa wakas ay nahanap na niya ang pinagmulan ng nagbabantang premonition na iyon. Kung ang eksena ng pagpatay niya sa kanyang amo ay nakita ni Andrew at ng Southern Heaven Gate, kahit na mayroon siyang 10,000 buhay, hindi ito sapat na mamatay. Naglakas loob ka pa ring maglaro. Papatayin kita ngayon at ipaghihiganti ang aking amo. Biglang sumigaw si Joel at inatake si Terence. Kahit na hindi niya agad mapatay si Terence, kailangan niyang sirain muna ang hindi kilalang bagay na ito sa mga kamay ni Terence kung hindi ay mabubuhay siya sa takot sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, huli na para kay Joel na gumawa ng hakbang sa oras na ito. Ang eksenang pinatay niya si Panyong gamit ang sarili niyang mga kamay ay malinaw na nahulog sa mga mata ng Andrew at Southern Skygate. Bang! Bang! Itinaas ni Terence ang kanyang paa at sinipa si Joel ilang di pa ang layo. Nabalot ng patay na katahimikan ang buong lugar. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay umabot sa tenga ng lahat ang nagngangalit na mga ngipin ni Andrew na parang anting-anting mula sa impyerno. Joel, pinatay mo ba ang ikatlong kapatid? Hindi, hindi. Uncle Master, inosente ako. Ito ang lahat ng masasamang paraan ni Terence para lumikha ng ilusyong ito, huwag kang mahulog sa kanyang mga panlilinlang. Mabilis na pinahid ni Joel ang kanyang pawis sa kanyang noo. Nag-aapoy sa galit sina Andrew at Enteng. Kung totoo ito, noon pa man ay pinaglaruan na sila ni Joel na parang mga tanga. Ngunit hindi pa sila nakakita ng telepono bago, at ang video na ito ay nagmula sa kanilang kaaway. Si Terence kailangan nilang mag-isip ng 2 beses bago magpasya kung gaano ito maaasahan. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi mo ba naisip na medyo huli na para makipagtalo ngayon? Sa iyong paningin, dapat madali para sa iyo na matukoy kung totoo o peke ang video na ito. At saka, hindi mo ba alam ang soul-searching technique? Malalaman mo kung ito ay totoo o peke pagkatapos ng isang pagsubok. Sa puntong ito, sina Andrew at Enteng ay 70 hanggang 80% kumbinsido na. Upang maabot ang tuktok ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon at maging ang taas ng yugto ng Golden Core, ang kanilang katalinuhan ay walang pag-aalinlangan. Lalo na kapag may kinalaman ito sa isang malaking bagay gaya ng pagkamatay ni Panyong, hindi madaling linlangan sila. Si Andrew, sa partikular, ay maaaring ituring na nakakita ng mundo. Agad siyang tumango, ito ba ang Prime Minister na manok ng sekular na mundo? Narinig ko ang tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi ko inaasahan na mayroon ka nito. Nang makita ang 2 tao na nakatingin sa kanya ng masama ang mga mata, biglang nanlambot ang mga binti ni Joel. Naghisteryoso siyang nagpatuloy sa pagkukwento, Uncle Master, huwag kang maniwala sa kanya. Paano ko magagawa ang isang kaiyahiyang bagay tulad ng pagpatay sa aking guro? Malinaw na sinusubukan niyang maglagay ng kalang sa pagitan namin. Kung gagamitan niya ako ng soul-searching technique, kahit na mali ako, magiging lumpo ako. Nang marinig ito, naging malamig ang ekspresyon ng Southern Skygate, huwag kang mag-alala, kahit hindi ako gumamit ng soul-searching technique, malalaman ko rin kung totoo ito o hindi. Nasa eye cellar pa rin ng law enforcement hall ang bangkay ni Third Brother. Hanggat ikinukumpara natin ang mga sugat sa katawan ng ikatlong kapatid, natural na malalaman ang katotohanan. Kung ang huling resulta ay nagsisinungaling ka sa akin, Joel, maghintay ka lang na maputol sa 1,000 piraso. Talagang gagamitin kita bilang isang buhay na sakripisyo sa espiritu ng ikatlong kapatid sa langit. Ang boses ni Andrew ay parang lumalabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ang layunin ng pagpatay sa kanyang boses ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Joel kundi manginig sa takot. Sa pagkakataong ito, hindi na alam ni Joel kung paano makipagtalo. Tulala siyang bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Terence nang may matinding puot.
Kuya, kahit napatay ni Joel ang ating pangatlong kapatid, hindi natin mapapaalis si Terence ng ganoon kadali. Hindi pa rin natin siya naipaghihiganti sa pinakahilagang isla, at nasa kanya pa rin ang Star Inkstone na gusto ko. Biglang sabi ni Enteng. Sa South Heaven Gate, ang lahat, pati na ang pagkamatay ng kanilang ikatlong kapatid, si Panyong, ay panandaliang ulap. Ang Star Inkstone lang ang layunin nila. Ayos lang. Kung ganoon ay isasama natin ang batang ito. Hindi pa huli ang lahat para patayin siya pagkatapos nating malaman ang lahat. Ang tanging iniisip ni Andrew ngayon ay alamin kung sino ang pumatay sa kanyang ikatlong kapatid. Nang makitang muling aatake ang Southern Heavenly Gate, sinabi ni Terence, "Catch me." Naisip na ba ninyo ang lahat tungkol sa mga kahihinatnan? Alam din ni Miss Salter na nandito ako. Kung hindi mo mahuli ang mamamatay tao at atakihin ako, maaari mong isipin ang mga kahihinatnan. Oh, siya nga pala, ang Pavilion Master na si Salter ay personal na nangako sa akin na maaari kong puntahan siya kung kailangan ko ng anumang bagay si Skysiples, as Disciples Pavilion. Para sa pahintulot. Nang marinig ito, naningkit ang mga talukap ng mga lalaki ni Andrew at Nantian. Ang Natalie ay isang bagay dahil isa lang siyang binibini na may katayuan ngunit walang lakas. Ngunit si Truett ay isang nangungunang boss na kayang durugan sila gamit ang isang daliri. Kung totoo ang sinabi ni Terence, kung gayon ang pag-alis kay Terence ngayon ay kapareho ng pagsampal kay Guan Tianhua sa mukha. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Hindi gustong paniwalaan ito ng Enteng mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit ang pag-alala kung paano inimbitahan si Terence sa birthday party ni Natalie bilang isang baguhan, lalo na pagkatapos ng insidente ng kidnapping, at kung paano naiiba ang pakikitungo ni Truett kay Terence, nangangahulugan ito na hindi gawa-gawa ang mga chismis. Ang Southern Heaven Gate ay hindi kayang kunin ang panganib na ito, at hindi rin kaya ng Southern Heaven ba. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, biglang nag-got ang mga ngipin ni Andrew at sumangot ng malamig, pakakawala na muna kita. Tara na. Kasabay nito, hinawakan ni Andrew ng isang kamay ang tulalang si Joel at tumalon papunta sa kanyang lumilipad na espiritong hayop. Si Enteng, sa kabilang banda, ay tumingin kay Terence nang hindi sinasadya, ngunit hindi naglakas loob na kumilos sa huli at sumunod sa likuran. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence habang pinagmamasdan ang paglipad ng tatlo. Nakaharap sa isang golden core at isang foundation peak ng mag-isa hindi niya talaga nilalabanan ang mga ito, ngunit ang pressure ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng isang normal na tao. Ang usapan kanina, kung may kaunting mali, malamang napatay na si Terence ngayon. Sa kabutihang palad, siya ay sapat na matalino upang i-record ang video ng pagpatay ni Joel sa kanyang amo, o siguradong patay na siya ngayon. Inayos niya ang kanyang kalagayan sa pag-iisip at sinuri ang paligid. Matapos matiyak na walang ibang tao, tumalikod siya at bumalik sa kuweba. 4,060. Sino ka? Laking gulat ng hari ng basura nang makakita siya ng hindi pamilyar na mukha. Huwag kang kabahan, ako to. Lagi akong nakamaskara, at ito ang tunay kong anyo. Pasensya na talaga kung itinago ko ito sa iyo, Kuya Wang. Paliwanag ni Terence. Hoy, ikaw pala Kuya Linford. Okay lang, okay lang. Kaya ko naman talagang gumawa ng ganitong maskara na makakapagpabago ng anyo ng isang tao. Understandable naman na kailangan mong panatilihin ang isang bagay kapag nasa labas ka na ng mundo. Tumawa ang hari ng junk. Ako na ang bahala sa problema sa labas. Hindi ito nakaapekto sa pamemeki mo, di ba? Tumango si Terence, nag-aalala. Hindi naman. Sa ngayon, umpisa pa lang ng preheating stage. Kahit hindi pa tayo huminto sa kalahati, at least for the next few days, we just have to wait patiently at the side. Wala naman masyadong gagawin for the time being. Sabi ng hari ng basura. Mabuti naman. Natatakot akong masira ng mga taong ito ang malaking plano natin. Nakahinga ng maluwag si Terence. Hindi na siya nag-idle pagkatapos noon at umupo para makipag-usap sa hari ng junk tungkol sa proseso ng panday. Maliban sa paggawa ng sariling sandata, mayroon siyang ibang misyon ang mag-obserba at matuto.
Pagkatapos ng lahat, siya ay isang panday, at dapat ay gumawa siya ng kaunting pag-unlad sa lugar na ito. Kung hindi, kung kailangan niyang magpanday sa hinaharap, hindi siya makakabalik sa hari ng junk para sa tulong sa bawat oras. Kasabay nito, si Joel, na ibinalik ni Andrew, ay wala sa ganoong magandang kalagayan. Nagtungo silang tatlo sa law enforcement hall para magsagawa ng detalyadong autopsy at mabilis na nakagawa ng conclusion. Ang ikatlong kapatid na lalaki, si Panyong, ay talagang namatay sa mga kamay ni Joel. Dahil sa itsura, hindi na sinuri ng mabuti ni Panyong. Ngayon, alam na niyang niloko siya ni Joel. Ang katibayan ay hindi may kakaila. Sa pagkakataong ito, ganap na hindi nagawang ipagtanggol ni Joel ang kanyang sarili. Napatay din ang huling bakas ng swerte sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng kanyang pag-asa ay sa wakas ay napawi. Ikaw na taksil, paanong pinalaki ng ikatlong kapatid ang isang alagad na katulad mo? Bulag talaga. Hihiwain kita ng 1,000 piraso bukas at iaalay bilang isang buhay na sakripisyo sa kaluluwa ng ikatlong kapatid sa langit. Sa harap ng resultang ito, galit na galit si Andrew na malapit nang sumabog ang kanyang mga mata. Kahit sino ang pumatay kay Panyong, matatanggap niya ito. Ngunit ang mapatay ng alagad ni Panyong, ito ay talagang hindi matitiis. Ang kamatayang ito ay masyadong duwag, hindi siya maaaring mamatay ng payapa. Lalo na nang siya at ang Southern Heaven Gate ay nalinlang ng isang hindi katulad ni Joel sa mahabang panahon. Ngayong naisip niya ito, hindi niya maiwasang mapahiya. Nakakahiya. Ang isang taksil na alagad na pumatay sa kanyang guro, sa anumang panahon o lugar, ay magiging isang malaking iskandalo. Bagamat ginawa ng Andrew at Southern Heaven Gate ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi ipaalam sa sinuman, walang ganoong bagay bilang isang hindi tinatabla na pader sa mundo. Mula nang isagawa nila ang autopsy, kumalat na ang balita. Wala pang kalahating araw, kumalat sa buong 3 pavilion ang balita ng pagpatay ni Joel sa kanyang guro. Halos lahat ng nasa lansangan ay pinag-uusapan ito. Una, ito ay ang tangkang panggagahasa at pagtakas ni Linden, na sinundan ng pagkidnap kay Natalie, at ngayon ay ang malaking iskandalo ni Bradley. Ang 3 malalaking pavilion, o mas tumpak, ang tumataas na Sky Pavilion, ay talagang nasa isang estado ng kaguluhan. Gayunpaman, kahit alam ng lahat ang tungkol dito, hindi nito binago ang determinasyon ni Andrew na putulin si Joel. Ito ang usapin ng kanyang pamilya, at maging ang 3 pavilion at ang law enforcement hall ay walang karapatang makialam. Higit pa rito, dahil alam na ng lahat ang tungkol dito, nagpasya si Andrew na huwag na itong itago pa. Nagdaos siya sa publiko ng isang altar ng sakripisyo sa plaza ng tumataas na Sky Pavilion at ginamit si Joel bilang isang buhay na sakripisyo para sa kanyang ikatlong kapatid, si Panyong, sa harap ng hindi mabilang na mga tao. Para kay Andrew, bagamat ang paggawa nito ay makakaakit ng kritisismo, ito ang pinakamahusay na paraan upang maalis ang kahihiyang dinala ni Joel sa kanyang pamilya. Kumalat na parang apoy ang balita, at pagsapit ng tanghali kinabukasan, daan-daan at libu-libong tao ang nagtipon na sa plaza ng tumataas na Sky Pavilion. Hindi lamang mayroong mga disipulo ng tumataas na Sky Pavilion, ngunit ang mga disipulo mula sa iba pang 2 pavilion ay dumating din upang manood ng palabas. Gayunpaman, sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, ang magkapatid na sekta ng Southern Heaven ay biglang tumayo sa lahat. Walang ibang paraan, nawala si Joel. Sa pagtingin sa walang laman na basement, galit na galit si Andrew kaya tumalon-talon ang 3 bangkay na Diyos. Kasabay nito, maging siya mismo ay naramdaman na hindi ito kapani-paniwala. Mula kahapon hanggang ngayon, hindi pa siya nakakalabas ni isang hakbang palabas ng silid sa itaas, at ang ganap na nakapaloob na basement na ito ay may isang labasan lamang, na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang paligid ay nababalot ng mahigpit na protection, kaya imposibleng makatakas mula sa ibang mga lugar. Gayunpaman, ito ay isang imposibleng bagay na nangyari sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Si Joel, na dapat ay nakapikit at naghintay ng kamatayan, ay nawala ng walang anumang babala. Kung hindi nila alam ang ugali ng kanilang kuya, maghahinala sila na pinabayaan ng kanilang kuya si Joel sa isang sandali ng malambot na puso, ngunit imposible iyon.
Dahil may kaugnayan ito sa pagkamatay ng kanyang ikatlong kapatid, hinayaan lamang ni Andrew si Joel na magdusa ng ilang welga at mamatay ng mas miserableng kamatayan, ngunit imposible para sa kanya na hayaang mabuhay ang kabilang partido. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagawa ni Andrew na pumigil ng isang pangungusap, mukhang isang eksperto ang nagligtas sa kanya. Ano? Nagulat ang Southern Heaven Gate, kuya, personal mong binabantayan ang lugar na ito. Sino pa ang makakataka sa iyong mga mata at tenga at ililigtas si Joel mula sa basement? Hindi naman pwede yun, di ba? Hindi sa palagay ko posible din, ngunit laging may mas mahusay. Ano ang masasabi mo kung kailan ang katotohanan ay naruroon? Waling magawang sabi ni Andrew. Hindi nakaimik si Enteng. Sa kanyang mga mata, si Andrew ay napakalakas na bilang isang golden core cultivator, ngunit marami pa ring tao sa tatlong pavilion na mas malakas kaysa Andrew. Ang hindi maisip ng dalawa ay nitong mga nakaraang buwan, naging masunurin si Joel sa harap nila. Kailan niya nagawang makipag-ugnay sa isang napakalakas na figure? Ang pagkawala ni Joel ay agad na nagdulot ng isa pang malaking kaguluhan. Hindi lamang nito nawala ng mukha ang magkapatid na sina Andrew at Enteng, ngunit ito rin ang pangalawang kaso ng pagtakas ni Joel at pagkawala pagkatapos ni Lindan. Ang oras sa pagitan ng dalawang kaso ay wala pang isang buwan. Sa lihim na silid sa ilalim ng lupa, dahan-dahang iminulat ni Joel ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid sa tulong ng madilim na liwanag. Bigla siyang nanginig at nagmamakaawa, "Marshal Uncle, I beg you to spare my life." Kasalanan nga ng disipulo ang pagkakaroon ng masasamang pag-iisip noong panahong iyon. Karapat-dapat mamatay ang alagad, mas masahol pa sa baboy o aso ang alagad, ngunit kapaki-pakinabang pa rin sa iyo ang alagad. Hanggat iniligtas mo ako sa pagkakataong ito, magiging alipin mo ako sa buhay na ito, hindi, sa kabilang buhay, at sa buhay pagkatapos nito. Nagambala siya ng isang figure in the shadows na may itim na balabal. Save it. Hindi ako Andrew. Hindi mo kailangang matakot. Hindi kita papatayin, at hindi rin kita ibibigay kay Andrew. Ano? Hindi ka panganay Marshal tita. Nagulat si Joel. Naalala niya na tuluyan na siyang nasaran ng loob nang makulong siya sa sekretong silid. Gumastos siya ng hindi mabilang na mga pagsisikap ngunit hindi makahanap ng paraan upang makatakas. Dahil dito, tinamaan siya ng kamay na kutsilyo sa leeg at saka nawala ng malay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.